DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong. Tuloy-tuloy ang pagseserbisyo. Tiwala ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa programang Lunas Extension. 30 minutes pong makakasama ang inyong lingkod, Elanie Bensal. At mapalad po tayong pinaunlakan po ang ating imbitasyon ng ating ophthalmologist mula sa De Los Santos Medical Center. Walang iba kung hindi si Dr. Patrick Stephen Menjola. Welcome po natin siya. Magandang gabi po sa inyo, Doc. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi rin po sa mga nakikinig sa atin at nakasubaybay sa tatlong cable channels, Sky Cable 129, Cable Link Channel 3, and Signal Channel 18. Maaari nyo rin po kaming sundan at ilike ang aming Facebook account na Luna sa DZRH at Radyo Natin FM. Ngayong gabi po, Doc, pag-usapan po natin yung tinatawag na kuliti o stay. Ito daw po ba ay sanhi ng pamboboso o paninilip? Okay. Ganito, no? Ang kuliti, para maintindihan nating mas maigi, isipin natin na ang ating mata, yung eyelids, no? Okay, gumagawa yan ng mantika. Okay, ito yung talukap, Doc. Okay, oo. Kasi ang mata, no, kailangan siya moist lagi. So, para ma-moisten, may mga glands gumagawang tubig, may mga gumagawang mantika. So, yung gumagawang mantika, nasa eyelids natin. Ngayon, yung glands na gumagawang mantika, no, pag yun ay namaga at na-impeksyon, yun yung tinatawag nating kuliti. So, wala siyang pinagkaiba sa pimple at saka sa pigsa, no? Parang pwede mong isipin na ganun din ang nangyayari sa eyelid. Only, imbes na pigsa, malaki, no, to a smaller degree. Oo, maliit na version lang siya. Yes. So, parang ganun na nangyayari sa eyelids, no? Yung gland na dapat gumagawa ng mantika, kuminsan nagbabara, o kaya naiirita, o kaya naman yung tao na may-ari ng lids na yon medyo bumabagsak ang resistensya, sobrang puyat, wala sa kondisyon yung katawan, may bacterial flora na tinatawag, yun yung bacteria na nandun naman lagi. Hindi naman nawawala yun. Ngayon, pagka bumagsak ang resistensya, nakapasok siya dun sa gland at dumami, magiging infection na yon. Okay. So ngayon, pag na-infection, yun yung dahil infektado, no? Basta kahit anong parte ng katawan nagka-infection, yun ay mamumula, sasakit, Mangangate. kuminsan sa early part, mangangati nga, no? Kasi naiirita eh. So, nangangati. Ngayon, ang masamang mangyari doon is kamutin mo palalo, lalong maiirita. So, yung nangyayaring infection na mild na yon, na may konting iritasyon, na mangangati, kinamot mo, lalala. So, yun na yung magiging kuliti. So, pag naging kuliti siya, masakit siya, namumula, mainit, no? At saka lumalaki. Ngayon, pagka nangyari yun, yun na yung full-blown kuliti mo. So, pwede siyang maagapan naman pala kapag Yes, hindi siya no? kinamot, hindi siya ginalaw. Oo. At saka, kung alam mong medyo yung lifestyle mo, medyo sinasagad mo na yung katawan mo, bumabagsak na yung resistensya mo, no? Medyo ayusin mo na ng konti. Pwedeng makakatulong rin yung sapat na pahinga, yung pagpapalakas ng resistensya. Yes, precisely, oo. Kasi ang nangyayari nga is, ang katawan natin puro bacterial flora na tinatawag, no?
hindi naman tayo yung walang bakterya totally sa katawan. So merong mga naninirahan sa katawan natin na normal bakterya. Kaso normal siya dahil yung amount o yung numero niya mababa. Oo. Okay. Pilit yan, kumbaga parang isipin mo, may laban sa katawan natin lagi, no? So pag nananaig yung katawan natin dahil malakas ang resistensya natin, hindi makadami yung mga bakterya na yon. Pero pagka nagsimula ka na magpuyat, tapos hindi ka kumakain ng tama, tapos meron ka pang mga ibang kondisyon sa katawan na nagpapabagsak ng resistensya, kung minsan mananaig yung bakterya, dadami siya dun sa kanyang dapat na numero lang. So pag dumami na yon, mananaig na siya. Ayun na. So pagka nasa eyelids yung problemang yon, yun nga, pwedeng kuliti ang mangyari doon. What if naman po, Doc, sobrang exposure sa gadget, cellphone, laptop, iPad, computer, makakaapekto rin po ba ito, Doc? Well, sa mata, yes, pero sa kuliti, hindi. Okay. Oo. Pero Doc, nabanggit nyo kanina yung mantika or yung oil glands natin. Yes. So, sino yung mas prone sa kulite? Yung mga dry or yung oily faces or yung may oily and dry skin? Well, ang kwan naman, yung sinasabi mo kasing ganyang may pares, no? Is usually sa balat, so yung mga pimple, no? Yes. Ito naman is hindi naman sa overproduction or underproduction. Ang problema dito is na-infection siya. Oo. Oo. So yung infection, yun ang nagpapakuliti. Kasi mamamaga yung gland na yun sa infection. May question dito, Doc. Ang paggamit naman daw po ba ng make-up para sa aming mga kababaihan, Etong yung paglalagay ng eyeliner or kung ano-ano pa mang pauso, ng mga accessories sa ating mata or pilik mata, makakakos rin po ba ito ng kulite or ng sty? Okay. May contribution din yung mga ganyan, no? Kasi yung parang isipin mo yung gumagawa ng mantika, yung gland, no? Para siyang light bulb. Tapos nandun gumagawa yung mantika. Siyempre, kailangan lumabas yun papunta sa mata. Oo. Meron ngayong eye gland na nalalabasan. Meron parang duct yun, nalalabasan. Parang tubo nakakabit dun sa eye gland. Tapos palabas, papunta sa mata. Okay. Yung mga tubo na yon nasa dulo ng eyelid, no? Yung labasan ng mga tubo na yon. So, pag naglagay ka ng mga eyeliner, mga eye makeup, magbabara ngayon yung pinakalabasan na yan. Pag hindi natanggal yung bara na yon, mamumuo ngayon yung ginagawa nung gland na mantika. Hindi makalabas Ayun, magiging prone na naman sa infection yon. So, ang hindi pag-alis ng makeup sa gabi, yung bigla ka nalang makakatulog dahil sa sobrang pagod, Doc, eto rin po ba ay makakapag-cause? Maaari nga, contribution lang, no? Kasi, as a rule, may body resistance nga, hindi mananaig yung bakterya. Pero pag nagsama-sama yung mga kondisyon para mag-proliferate yung bakterya dun sa naiiritang gland, ayun, kuliti siya. At sabi nila, Doc, makakatulong daw pong ma-prevent yung kuliti kapag binunot mo yung isang pilik mata mo. Okay, may mga kondisyon na maaari yon, no? Pero hindi ko ina-advise na gawin yon. Kasi yung pagbunot itself, trauma na naman yon. So pagka kinalikalikot mo, lalo na yung eyelashes, pag kinakalikot mo, hindi mo nakikita, kuminsan lalo mong madadamage yung eyelid. Pero meron pa minsan-minsan na nasa follicle, no? Yung pinaka-root ng hair. Pag nandun, yung nagkataon na nandun yung abscess, pag binunot mo yung hair, nakalabas yung mantika, at saka yung infected na labas niya, totoo yun. Kuminsan, ginagawa namin yun sa clinic. Pero dapat nakikita mo yung ginagawa mo at tama yung binubunot mo. So kung wala kang proper na mga instrumento para matignan at para bunutin, kuminsan mas makakasama ka pa. Oo, baka mabunot pa lahat ng pilik mata, makalbo. Ayun, kakalbo na. Eto po ba ang kuliti, walang pinipiling gender, mapababae o mapalalaki, pwedeng magkaroon? Yes, oo. Pareho lang naman ang eyelids ng lalaki at ng babae. So pareho lang siyang wala pwedeng... pong connection yung pamboboso o paninilip? Wala.
Oo, yan yung madalas kong marinig na joke, no? Sa mga Oo. pasyenteng dinadala sa akin. Oo, pero actually wala siya. Mhm. Pero sa edad, Doc, meron po bang mas prone na arise ng colitis sa mga bata or sa mga matatanda o di naman kaya sa mga nasa working moms and dads? Well, usually naman wala, no? Like I said, nasa konstitusyon ng katawan ng tao eh. Merong mga taong nananaig talaga yung bakterya, no? Merong taong bagsak ang resistensya, merong isang tao makamot lagi sa mata niya, merong taong gaya sabi mo kanina naglalagay ng makeup, medyo napapakapal, tapos hindi nililinis. So, yung mga conditions lang na favorable para sa mangyari ito, kuminsan yung isang kondisyon lang, hindi pa rin mananaig yan eh. Pero pag nagsabay-sabay na, pinagtulungan mo na, ayun, kuminsan lalaki na yung kuliti mo. Paano natin madedescribe yung nararamdaman ng taong may kuliti, Doc? Well, yun na nga, no? Sa gaya na sabi natin kanina, pagka nagsisimula ang impeksyon na iirita, kuminsan may kati silang nararamdaman sa simula. Mhm. Unfortunately, siyempre dahil makati, sisimulan mo ng kamutin. Yes. Okay, yung pagkakamot na yon is traumatic, no? Kung iisipin mo yung nipis ng eyelid, parang papel yan eh. Oo, ganun lang Sabay kanipis. kakamutin mo ng napakalakas, no? Na kumbaga parang nagugulpi yung nato-traumatize yung pinaka-eyelid mo. So lalala tuloy yung nangyayaring iritasyon, lalala na yung infection, no? So tuloy-tuloy na yon. Kaya yon, pagka makamot ka, mangyayari yon. Tapos so pag lumaki na siya, dahil medyo maliit yung gland, pupunuin mo ng nana, di siyempre nagkakaroon ng pressure sa loob. Nagkakaroon siya ng nana sa loob. Oo, kasi basta may infection, usually ang byproduct nun, nana. Oo. So kung yung lalagyan mo, napakaliit, and dami-daming nana, magiging very tense ngayon yung gland, di ba? So, Yes. dahil tense siya, sasakit. Tapos, yung mga kumbaga kapitbahay niya ng mga tissue, kakalat dun yung infection, medyo mamamaga din. Kaya kung mapapansin mo, kuminsan yung buong lid na magana. Okay. So dahil may pamamaga, usually namumula yan, masakit yan, mainit yan. May mga katanungan dito, Doc, kung nakakahawa daw po ba at kung gaano katagal usually nararanasan ng isang tao ang kuliti. Ito po ba ay tumatagal ng isang linggo or maaaring magkaroon pa ng recurrence kapag nagamot? Ano nga rin po ba yung tamang gamutan para dito? Yan po ang ating aalamin sa ating pagbabalik dito po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Magbabalik tayo pagkatapos lamang ng ilang paalala. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride.
May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Yung pressure kasi di mawawala sa sports kahit sa buhay. Pero siguro kung paano mo rin take yung pressure. Ano yung sasandalan mo, ano yung panghahawakan mo, ano yung mga, siyempre may mga inspirasyon ka, motivation. So yun yung mga sinasandalan ko. Overwhelming. Ang daming support, ang daming nagmamahal. Nakakataba ng puso talaga. Naging immature ako pero masabi ko, green flag. Hi guys, ako si Andre Carakut, a professional basketball player. Naglalaro para sa Rain or Shine. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Andre Carakut. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This Saturday on Scene Zone, misconceptions, rituals bago sumampa sa entablado at iba pang confessions sa mundo ng teatro. Ang pagiging actor or theater artist ay iba sa pagiging celebrity. Doing a letter B. Letter B. Para mas maganda yung quality. Hindi naman alam ng audience kung nagkamali ka. Nakita ko yung role ko, tapos sabi ko, wow! Hindi kami nagkakaroon ng pagkakataon na mag-bargain na mas mataas na bayad. So lagi kami na pagkakamalan na mura. Okay lang yung mura yan. Which is very wrong. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Is the bare minimum. So I don't think it's enough. Pakiramdam ko we could do so much better pa. Kasi yung awareness, aware lang sila. Pero kailangan din nilang hindi lang maging aware, kundi maging informed sa experiences pa. Ginagamit yung word na entitled, katulad sa mga trans sisters and brothers natin na tanggap naman daw sila pero too entitled kung gusto nilang matawag na babae. At this time, marami na rin kasing information. So, medyo choice na rin ng mga tao na hindi matuto about this.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Lusugan, Lunas, Extension. Ang programang ito ay hatid sa atin ng New White Rose Kojic Whitening Soap. Nagbabalik po programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Kasama pa rin po Elanie Bensal and Dr. Patrick Menjola. Usapang kuliti. Nasagot na ni Doc ang ating katanungan na hindi ito nagmula sa pamboboso or paninili. Pero alamin naman po natin at this point in time kung gaano nga po ba katagal usually nananatili sa ating mata etong kuliti na ito. Alright. As a rule, no, karamihan ng mga kuliti, mabilis lang yan, no, sandali lang. Lalo na kung maganda yung resistensya ng tao, no? Ang katawan naman natin napakagaling na kung ikukumpara mo sa makina. Oo. Napakagaling na makina niyan eh. Pagka merong mga sumisira sa kanya, pilit niyang aalisin 'yon, tapos yung damage na nangyayari, pilit niyang aayusin. May sarili siyang panangga, kumbaga. Parang ganon, oo. So, under favorable condition, no, yung gaya na sabi ko, nasa tamang konstitusyon yung katawan ng tao, karamihan naman ng kuliting yan, sandali lang yan, mawawala na. Like 2 days, tapos na siya? Hindi. Pagka full-blown kuliti, hindi naman. Mga 1 to 2 weeks. Oo. Okay. Ngayon, pagka hindi favorable nga ang kondisyon, kuminsan may mga kuliting tumatagal, no? Tapos meron kondisyon na tinatawag na hindi naman kuliti, chalazion, no? Yung chalazion mukha siyang kuliti pero hindi siya masakit, hindi siya namumula, hindi siya mainit, no? Pero bukol din siya. Okay, kuminsan ang kuliti pag nagtatagal na masyado dahil nabarahan mo nga yung labasan ng mantika, nauuwi naman sa tinatawag na chalazion, na may mantikang nasa loob na muo, hindi kasi makalabas eh. Pero hindi naman siya nakapitan ng impeksyon, so yun yung chalazion, no? So, to differentiate from kuliti, hindi siya masakit, bukol din siya, pero hindi namamaga talaga, no? Ayun. Yung chalazion, operative na yon. Para matanggal, kuminsan kailangan naming operahan. Pero yung kuliti, hindi naman kinakailangan ng operation. May mga times na kinakailangan din, lalo na kung nagtatagal na, tapos sumubok ka na gamutin, no? So, punta na tayo doon sa paggagamot, no? Oo. Yung paggagamot niyan, usually, wina-warm compress namin. Warm no? Like compress. anything na mamaga, para paalisin yung maga, wina-warm compress. Ngayon, kuminsan yung warm compress hindi sapat, binibigyan namin yan ng mga oral antibiotics para matanggal nga yung impeksyon. Tsaka yung chance ang bumalik, lumiit. Kasi yung impeksyon habang nandun yun, meron kang chance talagang babalik siya. So,
simulan mo ng warm compress. Pag hindi, nag-oral antibiotics. Pero yung oral antibiotics, dapat tama ang dosage at saka dapat tama ang haba ng gamit. Kasi pagka hindi, no, kung minsan parang binakunahan mo yung bakterya, tumitibay. Oo. Yun. So, kailangan paggamit mo ng antibiotic, siguraduhin mong patay yung bakterya. Kung hindi, sa susunod niyang pagbalik, mas matibay na siya. Ayun. So, after all these treatments, nagtatagal, hindi nawawala, dun papasok na ngayon ang operasyon. Pero Doc, wait lang po, bago tayo pumunta sa operation, pwede rin daw po ba itong magamot ng mga eye drop? Okay. Yung eye drops, kung minsan nakakatulong, no? Pero kung iisipin mo, no, medyo yung eye drops na antibiotic eye drops at saka anti-inflammatory, medyo mahina yung effect niya dun sa loob ng balat. So, mas direct hit yung iniinom. Oo. Oo. Pero kung minsan, nakakatulong din siya, lalo na kung minsan pasimula pa lang, mahina pa lang, yung epekto nun kung minsan nakakatulong. Pero kagaya ng antibiotic, dapat tamang eye drops. Depende dun sa kinakailangan. Okay, going naman po dun sa procedure or yung operation, Doc, how will we know na kinakailangan na siyang mag-undergo sa operation, na kailangan na talagang ipa-opera yung kuliting tumubo sa kanyang mata? Well, like anything in the body din, no? Siyempre, pag gagamot ka, yung milder forms lang muna bago ka pumunta dun sa more serious forms of treatment, no? So, sisimulan mo yan ng yun nga, warm compress, paggagamot, usually, sapat na yan. O okay na yon. Pero kung yung paisa-isa na hindi nag-i-improve, yan, pag-iisipan mo ng i-drain, no? Manually, yung operasyon naman yan is i-drain mo Parang pigsa, no? Pagka hindi gumagaling sa antibiotic, ilalabas mo yung nana para mong tinulungan yung katawan nun. Nakakahawa rin daw po ba itong kuliti, Doc? Well, hindi siya naman kasing lala ng sore eyes na yung kuminsan pag kinamot pamilya, mahahawa na, no? Theoretically, anything na infection, nakakahawa. Okay? So, pero ito, mas mahirap mahawahan dito. Pero may posibilidad. Ano naman po yung posibilidad ng recurrence na bumalik siya once na tayo'y uminom na ng antibiotic, nilagyan na natin ng ointment or ng eye drop? Well, if you treat it properly, no, yung tamang yung treatment mo, tama sa dosage, tama sa haba nung pagbigay mo, usually yan, maliit yung chance na nababalik, mas maliit, no? Pero kung kulang yung pagkakagamot mo, ayan na naman yan, nandyan na naman yung matapang na mga bakterya na yan, pag bumagsak ang resistensya mo, mas malamang nga, babalik na naman siya. Siguro, additional tips na lamang po, Doc, para nga po ma-prevent yung ating tinatawag na kuliti. Well, so magpupunta tayo nga doon sa mga causes niyan, no? So, ang pinaka-importante siguro is kung lalagyan mo ng makeup yung mata mo, babae ka, linisin mo. Tapos, number 2, pagka nagsisimulang makate, wag mong kakamutin. Tapos, yung kondisyon ng katawan mo, alam mo nang medyo bumabagsak, ayusin mo na. Kung kulang ka sa tulog, medyo dagdagan mo. Muna ng pansin yung pagtutulog mo, no? Wag na masyado magpuyat. Tapos kung yung may mga sakit kang nakakabagsak na resistensya, gamutin na, paggamot mo na. At yung paghihilamos daw po ba, Doc, makakatulong rin po para ma-prevent ito, yung everyday, or minsan nga, di ba, kahit nasa opisina tayo or nasa eskwela, kapag break time, naghihilamos rin tayo, hinuhugasan natin yung mukha natin, makakatulong to, Doc? Well, sa tingin ko, ang hygiene, no? Basta hygienic na tao ka, wala namang masamang mangyayari sa'yo, no? So, okay yon. Kaso, ang problema, yung pinaka-dirt na nandun sa eyelashes, I doubt kung talagang inaabutan mo yon pagka naghihilamos ka. Oh. Pero makakatulong din in the sense na kung talagang sobra ka ng dumi,
talagang mag-spill over yun dun sa areang aabutin yung mga glands. Okay, maraming salamat po sa inyo, Dr. Patrick Menjola, sa 30 minutes na talakayan tungkol nga po sa tinatawag nating colitis or STY. At huwag po nating kakalimutan na panatilihin po nating malakas ang ating resistensya at magkaroon ng proper and good hygiene. Maraming salamat po, Doc. Maraming salamat din sa inyo. By the way, para po sa mga gustong magpakonsulta sa ating ophthalmologist na si Dr. Patrick Stephen Menjola, siya po ay matatagpuan sa room 606-608 sa 201 E. Rodriguez Sr. Avenue, Quezon City. At ang trackline number po ng De Los Santos Medical Center ay 89DLSMC 89-35762, local extension 8606 or 8608. Hanapin lamang po Dr. Patrick Stephen Menjola ng De Los Santos Medical Center. At yan po ang naging kabuuan ng ating talakayan ngayong gabing ito. Naway may napulot po kayong konting tips and information para nga po mapangalagaan ang ating mata at maiwasan ang pagkakaroon ng colitis. Para nga rin po pala sa ating mga tagapakinig, maaari nyo pa rin pong ilike ang aming Facebook account na Luna sa DZRH at Radyo Natin FM. Inyo pong nakasama, Eleni Bensal bumabati sa inyo ng magandang gabi. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton,